Hindi na nagulat ang mga kongresista sa pagsasampa ng petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment hearing laban sa kanya. Giit ng mga kongresista, malinaw na sumunod sila sa ruling ng Korte Suprema at sa konstitusyon. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Ito ang naging reaksyon ni Akbayan Party List Congressman Percy Sendanya matapos ang pagdulog sa Korte Suprema ng kampo ni Vice President Sara Duterte para pigilan ang gumugulong na impeachment proceedings laban sa kanya. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang katotohanan. Kasi alam ni VP Sara, paglabas ng ebidensya, wala na siyang takas. Kinumpirma ng defense team ni Duterte na naghain sila ng petition for certiorari and prohibition para humingi ng paglilinaw sa ilang fundamental constitutional questions na sa tingin nila ay kailangan ng atensyon ng korte. Muling kinuwestiyon ni Duterte sa petisyon ang posibleng paglabag sa one-year bar rule. Inihain ng kampo ni dating ACT Teachers Congressman Franz Castro ang unang reklamo noong Pebrero 5. Ngunit matapos ang botohan ng Justice Panel, napagdesisyon ng isang tabi ang reklamo. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Congressman Jervy Luistro, walang paglabag na ginawa ang kanilang komite sa paghawak ng mga reklamo. Tingin pa nga ng kongresista, puro technical na lang ang pinupukol ng kabilang kampo. Sinunod po natin ang decision ng Supreme Court. So I don't see anything wrong about the issue of violation of one-year ban rule sapagkat very much compliant po ang naging proceedings natin with respect to the 4 impeachment complaints on how the House referred it to the Justice Committee and how the Justice Committee addressed these 4 impeachment complaints. Mas bigyan natin ng prioridad yung substantial right ng ating mga sambayanang Pilipino to avail of this accountability mechanism. Kasama rin sa petisyon ang pagkwestiyon sa pagsasagawa umano ng Kamara ng trial, mini man yan o full-blown, na dapat ang Senado umano ang gumagawa. Pero nanindigan si Luistro na ginamit lamang ang terminong mini trial para bigyan ng pagkakaiba ang mangyayaring pagdinig mismo sa mataas na kapulungan. Clarificatory hearings pa lamang kasi ang ginagawa ng komite. Kung hindi ito isasagawa at kung hindi mag-i-issue ng mga sabina, wala umanong titignan na basihan ng komite kung may probable cause ang mga reklamo. Para kay Sendanya, ang mga alegasyon ng bise sa kanyang petisyon ay covered na umano ng mga ginagawa ng mga mambabatas sa Kongreso pagdating sa pagsunod sa konstitusyon at ruling ng Korte Suprema. Tingin ng dalawang mambabatas, walang dahilan para hindi matuloy ang impeachment proceedings. Sa April 14, tatalakayin ang mga ebidensya at presentation ng ilang witness na ipinasabina. Kabilang na nga sa mga inaabangan ang pagbusisi sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng ikalawang Pangulo mula sa Ombudsman at ang testimonya at affidavit ng self-proclaimed bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.